Magandang araw mga senior citizens na nagtatanong dito patungkol sa Easter Emergency Bonus para sa mga SSS at GSIS pensioners. Marami ang nagtatanong dito kung ano ba ang update dito sa Easter Emergency Bonus. Maibibigay pa ba ito o ano ba ang update patungkol po dito? Kasi nagtatanong siya, malabo na po ba iyon? At kanina lang siya ay nag-comment. Hanggang ngayon wala pa naman ang Easter Emergency Bonus. Unfortunately, ang Easter Emergency Bonus ay hindi siya naging successful, hindi siya na-implement sa kanila na may magandang pamaraan si SSS ngayon na matulungan ang mga pensioners. Pero let's tackle about Easter Emergency Bonus. Sa araw po na ito, ating sasagutin ang concern ng ating tagapanood. Sabi niya, i-tackle ko daw yung 13-month pay advance at saka yung sa GSIS na cash gift. At ito po ang kumpletong detalye patungkol po dyan. Magandang araw at magandang buhay, lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens na SSS pensioners at SSS members. Sa araw po na ito ay pag-uusapan po natin ang Easter bonus para sa mga SSS at GSIS pensioners. So ngayon po maa-advance po ang 13-month pay at saka cash gift. Pero alamin muna natin ang important announcement at details sa balitang ito na sa gayon po mas klaro sa atin para hindi po tayo mag-comment dyan sa baba na fake news na naman ito, ano bang mga pakulong ito. Makinig po tayo una nang sa gayon po makuha po ninyo ang punto ng video kong ito. Actually, hindi po ito gawa-gawa dahil ito po ay naisabalita po. Sabi dito sa headline, Lawmakers proposes Easter Emergency Bonus for SSS and GSIS pensioners. Ano ba ang ibig sabihin nito? Let me explain something. Ayon sa SSS GSIS Pensionado Party List Representative Rolando Ledesma Makasait noong Monday siya ng immediate release sa Easter Emergency Bonus to cushion sa impact po ng pagtaas ng presyo sa mga pensioners ng SSS at GSIS. Sabi dito, in-emphasize ni Makasait na ang pensioners ay remain the outmost vulnerable sectors during this crisis. Nakita niya na naapektuhan ang mga pensyonado sa ngayong krisis. Ayon sa kanyang pahayag, sa panahon na patuloy ang pagtaas ng presyo ng gasolina, pagkain at medisina, kinakailangan natin ang mabilisang tulong para sa ating mga pensioners. In these times when the cost of gasoline, food, and medicines continues to rise, we need prompt assistance for our pensioners. Sabi po niya ito sa news. Ang mga lawmakers propose sa emergency bonus be sourced from existing benefits, specifically ang 13-month pay sa SSS at Christmas cash gift sa mga GSIS, allowing immediate relief without need for additional funding. So ibig sabihin hindi na magdadagdag ng mga any funds. Ibig sabihin meron silang mga gagawing mga paraan para po makakatulong sa mga SSS pensioners at GSIS pensioners para hindi po sila grabe yung apekto sa krisis. Dagdag pa niya, as the former president of both GSIS and SSS, alam niya na there will be no effect on the fund life of the institution if we release it now. Kung magbigay daw sila ng cash gift at saka yung 13-month pay ng mga pensioners, wala daw problema kung gusto talaga nang ibibigay ngayon kung ma-approve itong plano nilang Easter Emergency Bonus. Makasait stressed that the measure is a timely and practical intervention para mabigyan po ng immediate assistance ang mga retirees na nagdepende primarily sa kanilang mga pensyon. There is no need to delay this any further. This not require any action from Malacanang or Congress. This respective board of SSS and GSIS already authority to approve and release benefit immediately, sabi po ni Makasait. Ano ba ang punot dulo ng aking sinasabi? Ganito po yun.
Kapag ma-approve itong 13-month pay, Easter emergency bonus, ang mangyayari po, ibibigay sa inyo ang inyo pong pensyon pwede sa ngayon na buwan, susunod na buwan, at yung sabing 13-month pay at cash gift na matatanggap nyo sa December ay i-advance lamang po. Yun lang po ang mangyayari. At kapag na-approve po ito, ma-advance at wala na po kayong tatanggapin by December. So, ibig sabihin, ibinigay na in advance. So, kung kayo, sang-ayon ba kayo sa ganitong balita? Pero, ngayong araw po, ipaparinig ko ang interview ng sa punot dulo ng balitang ito. Nasa po maintindihan natin. Nananawagan ang isang party list lawmaker na magbigay ng Easter emergency bonus sa mga pensioner ng SSS at GSIS. Ayon kay SSS GSIS Pensionado Representative Rolando Macasaet, kailangan ng agarang tulong ang mga senior at retiree na pinaka-naapektuhan ng krisis. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin sa ating programa, Congressman Rolando Macasaet. Good evening, sir. Good evening, Kong. Ma'am. Good evening, Ma'am Maricar. How are you po? I'm good, sir. How are you po? I'm great. Ako magandang gabi po sa mga tikapakinig sa inyo. Okay, Kong. Magkano po ang matatanggap ng mga pensioners kung sakaling aprobahan po ang inyong panukala? One time lang po ba ito, ang pagbigay One nito? time to, Ma'am Maricar, normally mga GSIS po ay binibigyan ng 10,000 bawat isa. At ang SSS po, ang SSS din po ay 10,000 yata po yun. Nung presidente po ako, naalala ko po mga 10,000 po. Mhm. Okay. At saka ito po, hindi na kailangan ng emergency power, ano? Ito po immediate magagawa. Board resolution lang po ito at walang bawal dito. Kasi po, naka-budget na ito. Ang ginagawa ko po, pinapabigay ko lang sana ngayon na kasi krisis tayo. Yun po ang dahilan kaya inaano ko po yan sa mga presidente po ng SSS at GSIS. Opo. Sir, just to clarify po, nabanggit nyo 10,000. 10,000 po sa SSS and then 10,000 sa GSIS. Did I get it right, Opo. sir? Okay. Tama po yan. Opo. So, iminumungkahin nyo po na kunin ito sa 13th month pension ng SSS at sa Christmas cash bibigay gift na naman ngayon po. Kasi kailangan nila ngayon. In fact po, gusto ko sana sabihin din sa presidente na pati yung kahit kalahati po ng mid-year bonus or mid-year bonus, i-release na ngayon. Kasi po, hindi lang po yan dahil sa very concerned po ako sa nangyayari sa ekonomiya. Alam niyo po, wala pong mga proyekto masyadong nagagawa ngayon. You know po, about 20 to 30% of the GDP is based on government expenditures. Kung wala akong proyekto, talaga ako babagsak sasadsad ang ekonomiya natin. Kailangan talaga ako may pera ang mga tao to keep the business going. If you notice po, wala ng traffic eh. Diba? Kasi Yes, sir. wala na talaga, wala ng pera yung mga tao. Opo. Kung ano po yung nakikita nyong pwedeng agahan po, katulad ng sinabi niya, ng bonus pwede nang ibigay, bukod pa ho doon, ano pang nakikita Ibigay nyo ko pwede? lahat ng benepisyo kasi po, the secret po in the Philippine economy, the earlier you spend the money, the better. Now, yung mga government expenditures on infrastructure, 19 na ako dahil ito mga corruption na ginawa nila dati, nagkakaproblema tayo sa mga construction projects natin, di ba? Wala pong construction, maraming nawawala ng trabaho. Pinaka-importante ho talaga na we front-load all the expenses. So, naka-budget na ho yung mid-year bonus, naka-budget na po yung Christmas bonus. Unahan na yung mid-year bonus, i-release na ngayon pa lang. Yun lang naman po sinasabi ko. Kasi kailangan talaga ng mga tao ngayon ng pera. Okay. Pero meron naman po tayong sapat na pera po, no, para ilabas. Aagahan nga lang po. Yeah, yung GSIS at SSS po, daming pera niyan. Hindi ho, imposible mawala ng pera. Yan, naging presidente ako dyan, kaya alam ko yan. And Now, would- yung national yes, sir. government din ho, may pera din po kasi wala hong infrastructure din, naka-budget din po yan. Unahan na yung pag-release. Yes, sir. Diba? Yes, sir. Would you have any idea as to how much it would amount to in total po? Sa SSS po, siguro ang Christmas bonus po, there are about 3.5 million pensioners. That's only 3 billion pesos. That's kayang-kaya po ng SSS yan. Yung GSIS, mga 2 billion. Kayang-kaya ng GSIS bayaran lahat yan. So, our suggestion ko po, i-release na nila yan. Ang hindi ko lang alam po kung magkano yung mga mid-year bonuses. Kailangan ibigay na rin yan. At saka po, naniniwala po ako
yung sinabi ni Senator Amy na dapat yung SSS at GSIS pwede rin isuspindi muna yung koleksyon. Kasi po, malaki po yan, lalaki ang take-home ng mga empleyado. Tulad kayo po, you're contributing about 5% of your monthly salary to SSS. Kahit maputol po yung kontribusyon nyo, say 3 months, wala yung epekto yon sa pension ninyo. Basta umabot lang po kayo ng 120 months, may pension pa rin po kayo. Kaya po, tama yung sinabi ni Senator Amy, isuspindi muna ng SSS at GSIS yung koleksyon ng mga premiums. It will also help po yung mga employers na hindi muna sila mag-ano kasi hirap na talaga ho yung taong bayan. Yan lang naman po sa akin. At ito po, hindi kailangan ng emergency power. Verbal instruction lang ho ito ni Presidente or kahit po hindi utos ng Presidente. Ang Presidente lang ng SSS at GSIS with the approval of the board, pwedeng gawin po yan. So hindi kailangan ng emergency powers. You have to think not outside of the box, Ma'am Maricar. Yes, sir. In this crisis time, so you have to think without the box. Yun ang sinasabi ko. Nagtataka naman ako, bakit pa ba kailangan ng emergency powers? Now, tama yung ginawa, no? Kasi nga ito yung excise tax, diba, tinanggal. Pero, ang sa akin po, eto mga maliliit na, well, hindi ko sinasabi maliliit, these small things add up to something for somebody who earns so little, diba? Yes, sir. And then kung ang nakikita nyo din, hindi naman po ito magiging malaking kumbaga epekto doon sa pondo po ng pangkalahatan ng SSS at GSIS. Ay, ma'am, nakabudget yan. Hindi ho, kahit one day, walang epekto sa fund life ng SSS at GSIS. Kahit isang araw, walang epekto. Kasi po, ili-release talaga yan eh. Nakabudget na Okay. po yan eh. Okay, sir. Diba? To be honest with you po, I understand this very well. Pasensya na kayo. I cannot explain it here, but it's just the cost of money. You're just releasing the funds a little earlier, a few months earlier, and that's so insignificant. So there's no effect whatsoever on the fund life of neither SSS nor GSIS. Diba? Okay. Kung binanggit nyo din po kanina na may kapangyarihan ang board ng SSS at GSIS na aprubahan ito, nakipag-ugnayan na po ba kayo tungkol dito? Ande, binigyan ko na ng kopya yung presidente ng GSIS. Kaibigan ko kasi sila. So, sinabi ko na sa kanila, pero hindi ko pa ako nakausap kasi medyo may ano lang po ako, I have some medical lang po issues now. No? Pero I will talk to them po soon. Yes, sir. Sana po by Monday pwede nang gawin yan or they can call a board meeting. Wala naman ng epekto talaga yan sa kanilang fund life eh. Meron din pong panawagan na di po ba si Senator Amy ang panawagan niya po ay suspendehin muna ang kaltas sa sahod ng contribution sa SSS at Tama GSIS. Ang iba Tama po yun. Yes, sir. Kasi po, halimbawa po, ang empleyado ng gobyerno, 9% or 9%, 9% of his salary is deducted for GSIS contributions. Can you imagine po, if you receive a salary, say, of 40,000, 3,600 po, dinideduct sa sweldo nyo, buwan-buwan, para sa GSIS yun. Isipin nyo kung hindi nyo i-deduct yun, kahit 3 months lang, or 6 months while there is a crisis, lalaki po ang take-home ninyo. Kailangan ho yan, walang epekto. Halos ang epekto po sa pensyon ay very insignificant po. I'll be honest with you po, siguro the effect po is 0.001%. Kaya, it's imperative po that we do all these things immediately, di ba? Walang epekto yan sa pensyon. Okay. Kayo po, empleyado kayo po dyan sa bilyonaryo. Kayo po, say, if your salary is, say, 50,000 po, and then you contribute po about 2,000. 5% of your salary is your personal contribution. Now, 5% of 50,000 is 2,500. Malaking bagay po na for the meantime, while you're adjusting, lumalaki yung take-home nyo muna. Just to tide you over so that you can adjust appropriately. Isipin yung gasolina, yung mga presyo po ng bilihin. Grabe po ang padakyat, Okay. diba? Kung meron din panawagan yung iba na kung let's say itigil po yung suspendehin muna po no yung do sa SSS, pwedeng ikargo muna ng mga mayayamang negosyante para lang wala daw, hindi naman maputol. Is that feasible, sir? I don't wanna impose that, I cannot impose that because I'm sure apektado rin sila. Ang sa akin po,
pinaka-importante, isuspindi mo na, pati yung employer, hindi mo na magko-contribute. Total mga 3 months lang naman. Ang epekto po sa pension niya, no, 3 to 6 months lang, ay napakaliit. Diba? Ituloy na lang nila, kasi po, sa SSS at GSIS, naging presidente po ako niyan, kahit putulin nyo ng 3 months, 6 months, kahit ka 10 years ituloy nyo lang after that, pwede. So pagputol niya, hindi ibig sabihin mawawala na kayo ng pensyon. Basta umabot lang ko kayo ng 15 years sa GSIS, umabot lang ko kayo ng 10 years sa SSS, magkaka-pension din po kayo. Kaya okay lang po yung ginagawa na gano'n, na hindi ko kailangan ng presidential approval yan. Okay. Board lang po yan ng GSIS at SSS. Okay, Yun ang Kong. ibig sabihin. Opo. May iba pa po ba kayong nakikitang hakbang para maprotektahan ang mga senior at pensyonado sa patuloy na pagtaas ng gastusin? Ay, gusto ko talaga sana all government employees, all ha, teachers, ito ba nagtatrabaho sa DNR, DAR, Department of Health, dapat ho yan, bigyan na rin ng Christmas bonus yan. Kahit kalahati lang ng mid-year bonus nila. Kasi may mga mid-year at saka may Christmas bonus. Hindi ko lang alam, hindi ko masyado familiar. But whatever bonuses they have, naka-budget po yan. Kaya po, hindi po siya, hinihingi ko lang, unahan na. Release it today because the people do not have money. Tide them over these difficult times, diba? Okay. Yun lang naman po ang hinihingi ko. Wala ko akong hinihingi additional muna kasi alam ko rin hirap din ang gobyerno, diba? Pero sigurado ako, may pera ang gobyerno pang release ng mid-year bonus. Ngayon pa lang ho, pwede nang i-release. Wala ho mawawala. Okay, okay sir, on that note, siguro we can end muna po. Pero alam ko pong marami pa po tayong tatalakayin Marami pa po akong tungkol isip dito. na pwede nating emergency po na pwede nating gawin. Tulungan ka agad na wala nang kailangan ng batas. Okay. Kahit verbal instructions ni Pangulong Marcos, pwedeng gawin. Okay. Diba? Okay. Maraming salamat po, Congressman Rolando Makasayan. Thank you, Ma'am Maricar. Salamat. Maraming. I hope po na clear po sa inyong end ang balitang ito. God bless.